Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-4 na Hulyo, taong 2026. Ako po si Ranciason at kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng LGU Special Program for Employment Student Supporters o ang LGU Press and Things News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! 77 Founding Anniversary Celebration ng Brooks Point, matagumpay na idinaos. Mayor Benedicto, pinangunahan ng soft opening ng Brooks Point Public Market Mall. Municipal Assessor ng Brooks Point, kinilalang first most outstanding Municipal Assessor sa Palawan. LGU Brooks Point at BDSAT, pinalalakas ang mga programang pangkabuhayan at technical vocational education. Municipal Council for the Protection of Children, nagsagawa ng special meeting. Incident Management Team, nagtiyak ng ligtas na pagdiriwang ng ika-77 founding anniversary ng Brooks Point. Mga Child Development Workers, pinakangalan sa pagdiriwang ng CDW Week 2026. Pamalaang bayan na mahagi ng water hose sa mga residente ng Sitio Kabuyuan at Sitio Maligaya. Mayor Benedicto at Vice Mayor Feliciano, nakiisa sa anibersaryo ng Lady Commander. At Brooks Point, mas pinatingkad ang pagkakinanlan sa pagbubukas ng Welcome Art. Magbabalik ang LG's Press and News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, 77 Founding Anniversary Celebration ng Brooks Point, matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni LGU's Press and News reporter, Jaire Esmal. Balitang Bayan! Matagumpay na nagtapos ang pagdiriwang ng ika-77 na taong pagkatatag ng bayan ng Brooks Point sa isang makulay na selebrasyon na nagbigay diin sa talento, kultura at pagkakaisa ng mga mamamayan ng Brooks Point noong Hunyo 26 to 28, 2026. Bilang tampok sa pagdiriwang, kinilala ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang mga nagwagi sa iba't ibang patimpala, kabilang ang indak ng Kampiyon 2026, Baylandat Dalan 2026, Himig ng Kampiyon 2026 at Best and Deals Contest na nagsilbing plataforma upang may pamalas ang husay at pagkamalikhain ng mga kalahok. Sa indak ng Kampiyon 2026, kinarunahang kampiyon ang BPHM na siya rin nagkamit ng Best in Choreography at Best in Costume. Itinanghal namang kampiyon ang Tribo Mandaragat sa Baylandat Dalan 2026 habang si Dexter Rojas ng Barangay Barong-Barong ang naging Grand Champion ng Himig ng Kampiyon 2026. Nagtapos ang selebrasyon sa isang masiglang pagtatanghal ni DJ Lovesy na nagbigay aliw sa mga dumalo, kasabay ng huling raffle draw na naging tampok sa gabi. Sa loob ng buong pagdiriwang ay nagsagawa ng araw-araw na raffle draws ang lokal na pamahalaan na nagtapos sa pagbubunot ng grand prize na isang brand new scooter. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagdiriwang ng ika-77 anibersaryo ng Brooks Point na muling nagbuklod sa mga mamamayan sa diwa ng pagkakaisa, kasiyahan at pagmamalaki sa kanilang bayan. Mula sa LGU Spes Interns,
Ako po si Hairi B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Haire. At sa Balintang Pangbayan, Mayor Benedito, pinangunahan ng soft opening ng Brooks Point Public Market Mall. Para sa detalye, narito si LG Express Entrance News Reporter Kyra Lee. Balitang Bayan. Formal nang binuksan sa pamamagitan ng isang soft opening ang Brooks Point Public Market Mall noong June 28, 2026 bilang panibagong hakbang ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pagpapalawak ng mga pasilidad na magbibigay ng mas maayos, ligtas at maginhawang serbisyo sa mga mamimili at negosyante. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Vice Mayor Atty. Mary Jean D. Feliciano, Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo, Private Secretary 2 Ruden Paas, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Gmart M. Naige, Konsehal IP Mandatory Representative Nerelia B. Procaldo, at iba pang pinuno ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan ang nasabing aktibidad. Layunin ng pagbubukas ng public market mall na mapalakas ang lokal na kalakalan, makapagbigay ng mas organisadong lugar para sa mga negosyo at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa kabuhayan ng mga mamamayan. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapaunlad ang pampublikong pamilihan at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng komunidad. Sa pamamagitan ng proyektong ito, muling ipinakita ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang dedikasyon nito sa pagsusulong ng mga programang nakatuon sa kaunlaran ng ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Inaasahan na ang bagong pasilidad ay magsisilbing sentro ng mas masiglang kalakalan at mag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Kyra May Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyra. Susunod, Municipal Assessor ng Brooks Point, kinilalang first most outstanding municipal assessor sa Palawan. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni LG Express Entrance News Reporter Myra Nisa Catali. Balitang Bayan. Isang malaking karangalan ang natanggap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point matapos kilalanin si Municipal Assessor Janet T. Aquino bilang first most outstanding municipal assessor sa buong lalawigan ng Palawan para sa panahong Enero 2025 hanggang Disyembre 2025. Iginawad ang prestihiyosong parangal noong June 24, 2026 sa City State Asturias Hotel sa Puerto Princesa City. Ang pagkilalang ito ay bunga ng kanyang huwarang pagganap at mahalagang ambag sa mahusay at epektibong pagpapatupad ng Real Property Tax Administration o RPTA program ng pamahalaang panlalawigan sa bayan ng Brooks Point. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mahusay na pamumuno, patuloy na nagpapalakas ang sistema ng property assessment at naitataguyod ang epesyenteng paghahatid ng serbisyong publiko sa mga mamamayan. Ipinapakita ng natamong parangal ang patuloy na pagsusumikap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na isinulong ang mahusay na pamamahala at dekalidad na serbisyo publiko. Kasabay nito, binigyang pugay rin ang pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa patuloy nitong suporta sa mga programang nagtataguyod ng transparency, accountability at mahusay na pamamahala para sa kapakinabangan ng buong bayan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Myra Nisa Catali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Myra Nisa. LGU Brooks Point at BPSAT, pinalalakas ang mga programang pangkabuhayan at technical vocational education. Alamin natin ng buong detalye kay LGU Express Entrance News Reporter Kyra Ismali. Balitang Bayan. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang bayan ng Brooks Point, katuwang ang Brooks Point School of Arts and Trade o BPSAT, ang mga programang pangkabuhayan at technical vocational education para sa mga mamamayan. Noong Hunyo 25, 2026, isinagawa ang Barangay Training Coordinators initial meeting sa God Building, Barangay Tubtob, kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagpapatupad ng mga training, scholarship at livelihood programs sa bawat barangay sa pangunguna ni BPSAT Administrator Rifelen M. Benedito. Kasunod dito, noong Hunyo 29, formal na binuksan ang Community-Based Training on Community Organizing for Livelihood Development na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sa kanyang mensahe, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga community-based training sa pagbibigay ng praktikal na kaalaman at mas maraming oportunidad sa kabuhayan. Pinangunahan naman ni TESDA Certified Trainer David Dwayne C. Dalag ang pagsasanay ng mga kalahok. Samantala, isa ring tagumpay ang naitala ng BPSAT matapos makapasa sa Trainers Methodology Level 1 COC2 Assessment ang apat nitong trainers noong Hunyo 27 sa Puerto Princesa City. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng LGU Brooks Point at BPSAT na makapaghatid ng dekalidad na technical vocational education at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mamamayan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Hairi B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat, Jaire. Samantala, Municipal Council for the Protection of Children nagsagawa ng special meeting. Narito ang ulat ni LGU's Present News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan. Nitong Lunes, June 29, 2026, nagsagawa ng special meeting ang Municipal Council for the Protection of Children sa Mayor's Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbubukas ng pagpupulong na dinaluhan din ng Municipal Planning and Development Coordinator, Maria Corazon Tenebro, Municipal Social Welfare and Development Officer, Reynaldo Bacosa, Municipal Budget Officer, Gemma Luz Soriano, Municipal Nutritionist Officer, Lorraine Abiog, mga kinatawan mula sa UNICEF, mga uniform personnel at iba pang miyembro at kinatawan ng MCPC. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang ilang mga halagang usapin kaugnay sa kapakanan at proteksyon ng mga bata sa bayan. Kabilang sa mga pangunahing agenda ang presentasyon ng Child Protection Policy, pagpapakilala sa mga mananaliksik mula sa UNICEF, pagtatalakay sa child-friendly local assessment at iba pang mahalagang usapin na may kaugnayan sa pagpapalakas ng mga programa at serbisyong nakatuon sa mga kabataan. Layunin ng pagpupulong na higit pang mapagtibay ang mga pulisiya at programang nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga bata sa Brooks Point. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at iba't ibang katuwang ng ahensya, patuloy na isinusulong ng bayan ang paglikha ng isang ligtas, maayos at child-friendly na komunidad para sa lahat ng kabataan. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Kyra Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyra. Susunod, Incident Management Team nagtiyak ng ligtas na pagdiriwang ng ika-77 founding anniversary ng Brooks Point. Balitang hatid sa ating LGU's Present News Reporter, Myranisa Tatali. Balitang Bayan. Nanatiling activated ang Incident Management Team o IMT mula Hunyo 26 hanggang 28, 2026 upang pangasiwaan ang kaligtasan, kaayusan at kahandaan sa buong pagdiriwang ng ika-77 founding anniversary ng bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ng Brooks Point District J bilang Incident Commander ang operasyon, katuwang ang iba't ibang uniform personnel at mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Sa loob ng 3 araw ng selebrasyon, nagsilbing sentro ng koordinasyon at mabilis na pagtugon ang IMT upang matiyak ang maayos na daloy ng mga aktibidad at mga seguridad ng mga mamamayan at panaoging lumalo. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, tuloy-tuloy na pagmamanman at mahusay na koordinasyon ng mga ahensya, naging ligtas at payapa ang pagdiriwang. Patunay ang matagumpay na operasyon ng Incident Management Teams sa dedikasyon at pagtutulungan ng Brooks Point District J, mga uniform personnel at lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa paghahatid ng isang ligtas, maayos at makabuluhang pagdiriwang para sa buong komunidad. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Myranisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Myranisa. Samantala, mga child development workers pinarangalan sa pagdiriwang ng CDWA 2026. Narito ang ulat sa ating LGU's Present News Reporter, Jaire Ismail. Balitang Bayan. Kinilala at pinarangalan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mahalagang ambag ng mga child development workers sa pagbubukas ng pagdiriwang ng Child Development Workers Week 2026 noong Hunyo 29, 2026 sa Maruyog Ridge, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni MSWD Officer Reynaldo G. Bacosa ang nasabing programa na nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kung saan ipinagkaloob ang mga Certificate of Recognition, Loyalty o Length of Service Awards at pakilala sa 10 natatanging child development workers bilang pasasalamat sa kanilang dedikasyon, maagang edukasyon at pangangalaga sa mga kabataan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang mahalagang papel ng mga child development workers sa paghubog ng kinabukasan ng mga bata sa bayan. Naging bahagi rin ng programa ang iba't ibang mensahe mula sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. Gayon din ang mga paligsahan at seminar na tumalakay sa mental health at violence against women and their children o BANGSI upang higit pa mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok. Sa temang mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon, gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan, muling pinagtibay ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang patuloy nitong suporta sa kapakanan at profesional na pag-unlad ng mga child development workers. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, higit na napagtitibay ang pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa pagbuo ng isang komunidad na nagbibigay ng legalidad na serbisyo at mas magandang kinabukasan para sa bawat bata sa bayan. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat sa iyo, Jaire. Pamahalaang bayan na mahagi ng water hose sa mga residente ng Sitio Cabuyuan at Sitio Maligaya. Sa ulat ni LGU's President News Reporter, Kyra Lim. Balitang Bayan. Nagsagawa ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ng pamamahagi ng mga water hose sa mga residente ng Sitio Cabuyuan, Barangay Mainit at Sitio Maligaya, Barangay Imunod noong June 25, 2026. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang akses ng mga komunidad sa malinis at sapat na supply ng tubig. Layunin ng pamamahagi na matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa mas maayos na sistema ng distribusyon ng tubig, lalo sa mga lugar na may limitadong akses sa pangunahing pinagkukunan ng malinis na tubig. Inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging water hose sa pagpapagaan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya at pagpapabuti ng kanilang kalusugan at kabuhayan. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga programang nagbibigay ng konkretong serbisyo sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga proyektong tulad nito, pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ang pangako nitong maghatid ng dekalidad na serbisyo at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat mamamayan. Mula sa LGU's PES Interns, ako po si Kyra May Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kyra. Samantala, Mayor Benedito at Vice Mayor Feliciano nakiisa sa anibersaryo ng Lady Comando. Narito ang ulat ni LGU's President News Reporter, Myranisa Tatali. Balitang Bayan. Nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Vice Mayor Atty. Marilyn E. Feliciano sa pagdiriwang ng ika-4 na anibersaryo ng Lady Comando sa ginanap noong June 29, 2026. Ipinakita ng kanilang pagdalo ang patuloy na suporta ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa mga organisasyong nagsusulong ng pagkakaisa, serbisyo at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Sa pagdiriwang, hinilala ang mahalagang papel ng Lady Comando sa pagsasagawa ng mga gawaing pangkomunidad at iba pang programang nakatutulong sa pagpapaunlad ng bayan. Naging daan din ang misyon upang higit pang mapagtibay ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon sa pagpapatupad ng mga makabuluhang inisyatiba para sa kapakanan ng mga mamamayan. Patuloy namang pinagtitibay ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Benedito ang pakikipag-ugnayan sa mga organisasyong aktibong nakikipahagi sa pag-unlad ng komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at matibay na kooperasyon. Mas napapalawak ang mga programang nagdudulot ng positibong pagbabago at mas maayos na serbisyo para sa bayan. Mula sa LGU's PES Interns, ako po si Myranisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Myranisa. At Brooks Point, mas pinatingkad ang pagkakilanlan sa pagbubukas ng Welcome Art. Balitang hatid sa atin ni LGU's President News Reporter, Jaire Ismali. Balitang Bayan. Nitong ika-28 ng Hunyo taong kasalukuyan, formal na isinagawa ang blessing and launching of the Brooks Point Welcome Arc sa Barangay Calasagin, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang programa kasama si Mayor Abner Rafael N. Tesorio ng Sopronio Española, Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., IPMR Honorable Nerelia Pacaldo, Punong Barangay Jordan Peraza at mga miyembro ng Sangguniang Barangay ng Calasagin, ilang department heads at designate ng lokal na pamahalaan at iba pang mga panauhin. Pinangunahan naman ni MBPC Cluster Coordinator the 2nd Pastor Junius Cafe ang pagbabasbas sa itinayong Friendship o Welcome Arc. Sa isinagawang programa, ipinahayag ang matagumpay na pagkakagawa ng Brooks Point Welcome Arc na magsisilbing opisyal na palatandaan at simbolo ng bayan para sa mga dumarating na bisita at turista. Inaasahan na ang nasabing istruktura ay magsisilbing daan upang higit na maipakilala ang natatanging pagkakakilanlan, kultura at iba't ibang atraksyon ng Brooks Point. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kahalagahan ng Welcome Arc bilang simbolo ng pagkakaisa, pag-unlad at mainit na pagtanggap ng bayan sa lahat ng bumibisita. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na isulong ang turismo at maipakita ang maraming maialok ng Brooks Point sa mga nais tuklasin at maranasan ang kagandahan ng bayan. Mula sa LGU's PES Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaire. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ren Siason at kami po muli ang LGU Special Program for Employment Students Reporters o ang LGU Special News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point.
Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ngayong umaga ay makakasama natin ang isang tao na kung saan kapag inaya natin ng interview ay talagang hindi siya hihindi. So mapalad tayo dahil bukod sa pagiging handa, siya po ang ating Municipal Disaster Risk and Reduction Management Officer. Let us all welcome Engineer Mod Ryan R. Miranda, REA, REB, MMPA, and MCDRM. Sen Engineer Mods, welcome back to our program and thank you so much po sa pagpapaunlak ng interview. Anytime, Sir Jong. So, isang ligtas at panatag na Brooks Point po sa ating lahat. So, ayan po. Nandito po tayo, Engineer, because welcome to another month. Nandito na po tayo sa buwan ng July. At kung saan, bukod sa Nutrition Month, ay ipinagdiriwang po natin ang National Disaster Resilience Month. So, ayan po. Nandito po tayo para maghingila po ng ilang katanungan para po sa kaliwanagan po ng ating mga manonood at tagapagkinig sa radyo. So, Engineer, ayan po, para po sa kaalaman ng lahat, ano po yung tema ng National Disaster Resilience Month ngayon pong taong 2026? At ano po ang mensahe nais itong ipahatid sa publiko? Yes, ngayon ang ating pong tema for NDRM 2026 is naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. No? So, ito yung mensahe na nais iparating sa atin ng ating national government na tayo po sa lokal na level, maging ang national na level ay kailangan maganda. No? Maganda at kailangan natin kumilos sa mga actions toward disaster preparedness, towards disaster resilience. For us po, na iabot natin yung pangarap natin na magkaroon ng complete reformation sa ating government itself. No? So, for how many years, pinupush ng ating national government ang bagong Pilipinas. Yeah. No, it's a advocacy na talagang in-establish natin. This is the modern government. No, so in line with the celebration of Disaster Resilience Month, so kailangan nating patunayan na tayo ay sa lokal na pamahalaan ay kumikilos, no, kumikilos at naghahanda para makatulong tayo doon sa tinatawag na bagong Pilipinas. Thank you so much for that po, sa medyo naliwanagan po tayo kung ano nga po yung tema ng Disaster Resilience Month theme ngayong taon. But syempre, alam naman po natin kapag sinabing MDRRMO Brooks Point, pasabog yan sa mga activities nila. Thank you so much for that So, syempre ngayon po, it's a month-long celebration. We would like to ask kung ano po yung mga activities po na inihanda ng MDRRMO, kailan po ito gagawin, saan po ito gaganapin, so that we invite the people as well to join our activities. Yes, Sir Jong, thank you so much for the opportunity. So, for the whole month of June, talaga masasabi kong full pack ang aming event, no? So, it's a collaboration between different agencies, different offices, local government unit. So, we started posting na po about dun sa aming online, no? Yes. More on sa creative sides, no? So, we have competition for on-the-spot poster making, and then we have competition for songwriting and TikTok. So, kung may chance po kayong sumali, no, nandoon naman po yung posting sa page namin. Pwede po ba akong Yes sumali? naman. Anyone can join, no? But may limit lang po na slots, no? So, pa-secure na lang po ng slot natin. And also po, on July 2, we have the kick-off activity. So, it will be participated by different response cluster. So, when we say response cluster, it's composite teams of different agencies in uniting for doing such operations like search and rescue. Yeah. So, nandiyan si national government agencies natin, PNP, BFP, BGMP, Marines, Army, no? At syempre tayo po sa MDRMO. So, mag-motorcade po tayo and then meron lang tayong mga programs, no?
Then we have the joint auxiliary exercise. It's an invitation po ng mga Southern MDRMO po tayo na meron po tayong joint activity po sa bayan ng Nara. Okay. So hopefully makapadala po tayo doon. So and after that po we have the BLS orientation po on July 8. So we in partnership po with our municipal planning economic MPESA po, no, para doon sa free BLS orientation po for 50 participants, no. And then we also have a tree planting activity on July 16 po, which will be announced na lang po. And then July 17 po will be the deadline of our initiative din po sa MDR, yung Project Safe, Okay no, po. school assessment for emergency preparedness po sa mga schools po natin. So we encourage po yung mga schools natin to drop their entries po sa atin for us na rin po na ma-evaluate yung preparedness measures po ng mga schools nila. And also po on July 18 we will have our third DRRM Quiz B, which will be participated by our high school students po. Yes po. So although ito ay Saturday, I think marami naman pong gustong Yes. sumali. And also po, one of the highlights of this month celebration is the conduct of 7th province-wide disaster risk reduction and management rescue Olympics, no? So we have invited the 23 municipalities and the city and province to join the Rescue Olympic, which will be conducted here in Brooks Point. We are the host municipality for the 7th DRM Rescue Olympics. So as of now, we have 14 official entries. Talaga. So it's the first time na malaki ang naging entry. Previously, engineer, ilan po yung mga nag-entry po sa So I think sa mga previous municipality, like for example sa El Nido 2 years ago, so okay. 6 lang, Apo. 5. So Yung mga taga-island municipalities po na nag-entry. yes Oh, po. that's nice. Kahapon nag-confirm po si Coron. Apo, ay So perfect. yun po. So we still encourage, no, we are expecting 100% attendance of all MDRMO. So it's a privilege for us, the municipality of Brooks Point, to host this Apo. prestigious Tama event. po ba, engineer, na sa Sabsaban po ito gaganapin? Yes, And this will be is it allowed for the public po yes, ba na opo. manood? Opo. that's- So I that's think nice. we will have a collaboration on that for the Okay live. po. So makikiusap kami sa inyo siguro. So yun We'll po, be no. back there. So if you have an opportunity po to join us, no, bagamat it will be, some of the areas will be restricted, but I think Okay. overall po, no. So during this event po, each MDRMO shall showcase their expertise on the obstacles, on the stations that we prepared, no. Yes. And also po on July 23, we will have our static display Okay. where all response clusters po will showcase their assets, their equipments, no. So ang ating pong last year ang location po is sa tabi ng munisipyo, but I think this year po dito na po tayo sa bago nating hindi sa bago pala. Sa Palawan State University. We're trying okay po. to tap them po, no. So yun. And then sa 24 po, we'll continue our third encounter for Fire Olympics. It's a collaboration naman between the MDR and the BFP. So ito naman po, mga barangay officials natin ang maglalaro naman po sa larangan ng fire rescue. Okay. So ito po will be participated by 18 barangays, but this time po we will open another category for the commercial or industrial category. So it Okay will be po. participated by big companies such as Apo. hospitals, Okay po. industrial, Supermarkets, mga yes, ganun po. industrial. As long as they have their fire brigade team. Okay po. Okay, so yun. Next, by 25 po, we'll continue our school DRRM symposium. So we are anticipating at least 300 to 350 students from all high schools. Yes. And then this will be conducted on the Brooks Point Convention Center po natin. And also, by 28, we will have our Rescue Volunteers Day. So, one day po to. And then 29, we will have the landslide drill. So, announce ko na rin po, landslide drill will be conducted on Mainit IP relocation site sa Okay po. barangay Mainit, Okay. no? So, and then sa 30, we will have a simultaneous cleanup drive. And sa gabi po is yung gabi ng pagkilala where we recognize our partners and stakeholders who really contributes to the success of disaster risk reduction management here in Brooks Point. So it's a very rigid schedule, no? Very much activities, but we are much happy po na ganito yung activities namin, no? As compared to the other LGUs kasi nakikita namin yung importansya, no? Okay. Yung feedback sa public naman po.
Di ba sabi ko sa inyo, pasabog ang MDRMO Brooks Point Thank you, sir. pagdating sa kanilang mga activities. So, ayun po, thank you so much in advance. Kasi, alam naman po natin na ito pong mga activities na to ay it's not only for your office alone, Yes, po. but you are also prioritizing the welfare of the people of Brooks Point and at the same time, the men in uniform. Lahat po ay pwedeng maging beneficiary, matuto, ma-experience yung kahandaan when Yes, it comes yes. to the disaster na pwedeng dumating dito sa bayan natin, sa bayan ng Brooks Point. May iba po tayo, engineer, no? Siyempre, tapos na po yung summer season. Medyo nag-struggle po tayo sa init Yes, nitong yes. nagdaang summer. Pero ngayon po, ay manakita na po tayo magbabadya ng mga ulan dito sa ating bayan or sa area po natin. Sa kasalukuyan po, ano po ba yung mga pangunahing panganib o sakuna na patuloy na pinaghahandaan ng bayan ng Brooks Point at paano po tinutugunan ng MDRRMO yung mga sakuna po na yun? Yes, that's a very good question. So let me rephrase the question. No? Okay Kasi yung tag-ulan ay nararamdaman natin but it's not officially started. po. Okay, So talaga it's po. just an amihan season, I think. Oh. Or habagat. I mean. Pero yung gusto namin i-clarify na one of the major event that will be anticipated this year is the start of the what we call Super El Nino. So, makikita natin ngayon umuulan, but the Ang init. potential threat of El Nino is still there. Okay po. So, it will start around third to last quarter of this year. So, one of the highlight of this phenomena is that Super El Nino siya. So, ibig sabihin po nun, engineer, like kahit tag-ulan na dapat, may init pa din? it's because of climate change. Oh, Okay, okay. so etong naranasan nating ulan, it's just temporary weather disturbance Okay caused po. by abnormalities on the weather systems natin. At saka at the same time may mga recorded na bagyo, no? But the effect of El Nino is still ongoing, no? So yun nga sinasabi ng ating mga expert na super El Nino talaga to siya. So yun yung kailangan natin paghandaan. Apo. So we need to prepare first of all, syempre yung food security natin. On the agricultural sector, who will be affected, no? Apo. So we being an agricultural municipality, so main drive ng ating economy is agriculture. Yes So po. magkakaroon tayo ng malaking impact sa atin pong mga production ng goods, lalo na po sa rice, sa mga palay, sa corns, ayan po, no. So aside from that, syempre yung posibleng pagkakaroon ng shortage sa water. Apo. So that is why we are preparing for possible rationing of supplies of water, just like what we did few years ago. Na there are some areas in Brooks Point na hindi na po kaya ng kanilang mga local water access po. No? So tayo sa MDR ay nagpapadala ng mga trucks ng mga may lamang tubig for us po na makapag-deliver Apo. just for their basic needs. No? So syempre, aside from that, we're not excluding the possible impacts of weather disturbances such as shear line, bagyo, no? So may chance pa din Yes po, meron pa rin po. So, as experience po dito sa mga past few weeks natin, no? Konting ulan, we recorded some flash flooding na meron. Especially po dito sa may Sitio Pangatlaban na talagang nakita natin, no? So, ang reason, syempre, is that mabigat talaga ang ulan. Hindi na natin makasasabi na magaan yung ulan ngayon. Talagang yung data rainfall niya is Okay mabigat. po. So, it's a good thing na meron na tayong established na mga weather stations, early warning systems, na unang-una magre-record scientifically on what are the parameters na talaga nakakapekto sa nararanasan ng Brooks Point. So, as of now, we have established around 3 to 4 early warning system, automatic weather system, and some agencies like DOST, Pag-asa, and Manila Observatory have data na pwede natin magamit sa scientific studies po natin. So, yun no, yung mga posibleng pagbaha, we are still anticipating that. So, hydromet ang tawag natin, hydromet hazard. So, pagbaha, pagguho ng lupa. So, yun no. So, maliban pa doon, syempre, yung isa pa sa common na hazard na pinaghahanda natin is yung mga emergency response natin sa ating mga vehicular accidents. Okay po. So we have a lots of highways, roads, no. So that is why our emergency operations center is still operating on a 24 hours
7 days a week basis, no? So, despite na tayo LGU, ay nakakapag-operate tayo ng may mga standby na response teams tayo kahit madaling araw, umaga. Basta nangailangan na tumawag sa ating hotline, yun po ang ating tugunan. Napakahirap ng trabaho po Yes ninyo, naman po. engineer. Opo. 24/7 po, Yes no? po, opo. And syempre, please consider and please be informed na we really appreciate Thank kung you, ano po thank yung you. effort po ninyo. Yes, Mahirap po kasi kung kami nga sa sitwasyon po namin na information po kami tapos parang hinahanapan po kami ng mga announcement kung suspension na how Yes, about you opo, po opo. na kayo po yung nagmo-monitor. Syempre, thanks for clarifying na hindi pa po tag-ulan. Yes po, opo. But Pero ito po yung super El Nino po. Nangyari na po ba siya before? yes, it's I think merong scientific data na nagsasabi it happened 50, 60 years ago. Okay. So, gano'n na siya katagal, tapos ngayon lang siya naulit. During so- your watch pa, no? Ang hirap nun. Kaya nga. So, kaya namin ngayon, we are really developing plans para ma-address, no? Hopefully na hindi talaga natin maranasan para at least kahit paano magawa natin na action kung sakali mangailangan man, no? But on the recent drought incidents po kasi, mas malaki impact sa Northern Luzon, Opo. sa Luzon area as compared to Southern Palawan. Okay po. But still, traceable pa rin yung effect ng drought Yeah. or ng El Nino sa atin past years, mga 2 years ago. Opo. Thank you so much for that. We just want to know po kung paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point yung opisina po ninyo dito sa MDRRMO sa pagpapatupad ng mga programa at mga aktibidad na naglalayon po na mapalakas yung preparedness at syempre yung katatagan ng ating komunidad laban sa mga sakuna as like what you have mentioned earlier po. Okay. So every year or every 5 years, we craft a plan, what we call the local DRM plan. Okay po. So it's a series of plan collectively given by input given by different sectors, agencies. So dito sa development plan natin, DRM plan natin, doon nakalagay ko ano yung mga possible concerns and ano yung kailangan i-address. Okay So po. doon namin dine-develop yung mga tinatawag na mga DRM PPAs natin, which is based mainly on the 4 thematic area. Opo. First, disaster prevention mitigation. Second, disaster preparedness. Third, response. Opo. Fourth, rehabilitation and recovery. So it's a very wide areas that is need to be addressed. No? So from that po, doon namin pinupondohan yung allocation naman from the local government, which is amounting to 5% of the local budget, local expenditure of the LGU. So for this year, 2025, we have allocated 42 million Okay for po. MDR Wow. or MC na intended po doon sa mga projects. No? Out of that 42 million, 30% will be hold po para sa Quick Response Fund and yung remaining 70% po will be allocated sa mga different activities po natin. So, since the start of the year po, we have many activities. I think 23 PPAs po yun ang ginagawa natin. And kasama na po doon yung capacity building, pag-acquire ng mga equipment, Opo. rescue equipment, pag-conduct ng trainings, awareness campaign, and marami pa po. Kaya kami po dito sa MDR ay parang halos wala na kaming pahinga. Wala na kaming pahinga sa pag-implement ng project. Yun nga po, malaking bagay din po na nabibigyan kami ng sobrang suporta Yeah. ng ating mahal na Mayor, si Mayor Jun. Pag kami po ang nag-request, ay hindi niya kami hinindihan. Yes. Ganun pa man ang aming return naman, siyempre, pinapatunayan namin ng mandato namin, yung pagbibigay ng ligtas at panatag na Brooks Point, ay sinisiguro namin laging naandyan. Lagi namin sinasagawa. And I believe that is one of Mayor's advocacy po, Yes, ano? opo. Yung resilient community. Yes, and, resilient and community. we believe that the MDRRMO plays a huge part para maisakatuparan Yes. yung advocacy ni Mayor Jun sa Yes po. ganun po. Bagamat hindi naman kami perfect and syempre being No only... one's perfect, Yes, engineer. We're all trying our best. yes. Kumbaga. Yun nga. So despite having only 2 years of engagement sa MDR, I think we prove na kaya namin. Yes. So, kaya namin as of now na simulan at kaya namin tugunan pa, sustentuhan yung aming Yes commitment. Pero syempre, marami pa kami pagkukulang. Kaya sinisikap din namin na talagang ma-achieve namin kung ano yung ideal para Yes. sa bayan. And of course, please know na kasama niyo po ang Municipal Information Yes, thank you Office so much. sa
mga advocacy po natin sa ini-envision po natin na Yes, ito. thank you so much po. So, syempre po, narinig na po natin kung ano po yung parang adhikain or yung suporta ng LGU. Ano naman po yung role na ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagsulot ng disaster resilience? At paano po sila maaaring makiisa sa mga programa ng inyong tanggapan? Syempre po, being dito po sa Brooks Point, sila po yung ating, kumbaga, stakeholders, kumbaga, di ba? Tama po ba, stakeholders? Yes. So, ano naman po yung need nilang gawin? Ano po yung role na need nilang gampanan? Okay, sige. Simulan natin dun sa policy natin. So, ang ating pong current DRM law, the Republic Act number 10121, it's law that is based on what we call the concept of Sendai framework. Okay. So, this Sendai framework, it's an framework na ginagamit ng almost all countries pagdating sa disaster risk reduction management. So, under this framework, ang isa sa highlight nito ay ang sinasabi niya na ang gobyerno ay hindi yun siya yung dapat gumalaw pagdating sa usaping disaster. Yeah, oo. So, it should be a collaborative effort. Si state at si government, si state being syempre, the local management po, no? And the national government. Sila lang po mag-spearhead. But it should be collaborated unang-una by other stakeholders, by other offices, the local government unit, the national government agencies, other institution, business sectors po natin. Higit sa lahat, yung people. ating community. Yes. So, anumang trabaho o anumang gampanin, basta sinabing DRM, it should be participated by the community. No? So, malaki ang role. No? Kinikilala ng batas na ang role ng community ay malaki. No? So, hindi lang sa disaster resilience sa pinag-usapan natin, maging sa paghahanda, sa preparasyon, sa pag-mitigate, sa pag-responde, at sa pag-recover. No? Hindi lang tayo doon sa isang aspeto. It should be on all aspect, on all thematic area. No? So, for example, pag sa disaster prevention and mitigation, community can participate in different programs like tree planting activity, cleanup drives. So, nandun naman yun sa dinadrive. Sa disaster preparedness, kung may mga ongoing training, sa basic life support, sa pagiging responders natin, no? Sa pagiging volunteers. They can join. They can join. Yes. Oo, they should play a role in their community. Siyempre, pag pinaghandaan mo na maging volunteer ka, maging responder volunteer ka, siyempre, pagdating sa response, pwede kang gamitin. Yes. So, pwede kang maggumawa ng rescue, no? For us, hindi naman kailangan na maging superhero ka eh. So, the moment na mailigtas mong pamilya mo during may sakuna, it's a big help na for us. Even yung paghahanda nila bago pa dumating yung kumbaga parang pagsasubmit nila, sabi natin lumikas kayo dito. Yung pagsunod lang. Pagsunod, yes. Pagsunod sa panawagan ng ating national ng ating government, for example, ng ating MDR, ng ating barangay. Na pag sinabi natin, babala po dito sa area na to, ay kailangan mo pong lumikas. Sa simpleng pagsunod, malaking bagay na po sa amin. No? So, maliban pa po doon sa response, syempre sa rehabilitation recovery. So, malaki po yung mga tungkulin. Actually, any areas po, pwede pong makatulong sa community po natin. So, yun po, engineer, no? Kanina po napag-usapan po natin na may roles yung mga mamamayan natin sa disaster resilience. Ngayon pong nararamdaman po natin na may mga konting pag-ulan. Siyempre, may mga tao naman po na nagme-message po sa atin. Nagtatanong kung suspended po yung klase. To make it clear po, tama po, no? As long as hindi pa po nagbababa ng memo ang ating punong bayan, ay hindi pa po talaga totally suspended. At kapag nag-post na po yung page ng MDRRMO, that is automatically na suspended yung klase. Kami po ay maghihintay lamang po sa information po ninyo. So, how would we address that po? Okay po. Sige po. So, iunahin natin yung sa areas po ng elementary and high school students. Under the Department of Education, there are guidelines set for the suspension of class. It is purely based on scientific data. So, under the order po, ay binibigyan ng otoridad unang-una or kinikilala ng authority ng LGU to declare localized suspension other than the national suspension po. No? So, under that parameter po kasi, gusto namin i-emphasize na ang declaration ng suspension po is unang-una kung ito ay malakas ang ulan. So, ngayon po kasi, ang status kasi talaga natin, yung malakas po na ulan ay sobrang buhos po talaga ng lakas ng ulan. So, ang mere pag-ambon at konting ulan na mahina ay hindi po ito dahilan para mag-suspend din ng klase. So, nililinaw ko po
no? Na may mga parametro po tayo sa pagdideklara. At ang simpleng pag-ulan o yung ulan na katamtamang ulan ay hindi po sapat para mag-conduct ng suspension. Bagamat ito ay set na ng guidelines natin, paminsan-minsan po kung nakikita natin na medyo malakas ng ulan, sa visa din po na sa kautusan din po natin mahal na mayor, si Mayor June, ay kinukonsidera naman natin magdeklara ng localized suspension. No? But in general po, ang mga parametro po talaga na sinusunod natin is dapat unang-una torrential ang rain. Okay. So pangalawa is kung nagkaroon na po tayo ng abiso mula sa DOST Pag-asa na meron na po tayong orange rainfall. Okay po. So sa orange rainfall, automatic may suspension po 'yan. No? Orange rainfall. So gusto ko rin i-emphasize na pag orange rainfall, kahit walang deklarasyon ng lokal na pamahalaan, ang nagdeklara na po ng automatic suspension po is yung guidelines na. Apo. So, sinasabi kasi ng guidelines na pag orange, automatic suspend. Okay po. No? Lalo na kung red. Apo. No? Okay, so automatic, pag may red or orange, mag-suspend na Hindi po. natin kailangang hintayin pa. Yes, ang oo, siya. pero minsan kasi ang naranasan namin, yung mga local agencies natin, nagre-request din sila ng suspension that we are still posting, no? Apo. But again, yun yung parameters natin. Tapos syempre may kino-consider pa tayong mga typhoon cycle wind signal, cyclone wind signal. So I think pag nasa number 3, automatic suspension na. Pero sa history ng Palawan, sa Brooks Point itself, ay hindi masyado tayong dinadaanan ng bagyo, kaya ang suspension natin ay naka-base lang doon sa rainfall. Okay. But still, we still have guidelines for that. No? Ngayon, meron po tayong other forms of suspension, no? The school head, the Apo. principal, also have the authority to declare localized suspension. Yes, so we encourage po yung ating mga local school head, sa ating pong mga principals. Nakapag-delikado na sa lugar Yes, nila. kung sa tingin nilang walang abiso si MDR, walang abiso si LGU, walang abiso si National or si DOST, pero sa areas nila, sobrang lakas ng ulan, they have the authority to declare a localized suspension on their school. Yes. No, syempre with the certain coordination na lang sa mga respective concerned, like for example, their SDS. Apo. No? But ang pinaka-importante na content ng guidelines is the authority of the parent, Apo. of the guardian, not to allow their students, their children po, na pumasok sa eskwelahan kung alam nilang ito ay magdadala ng panganib sa buhay At nila. kung risky na po. Yes, opo. So, kahit walang declaration, kahit walang abiso ang ating lokal na pamahalaan, kung sa tingin nila delikado na ang buhay ng mga anak nila pag pumasok, at maging delikado ang buhay ng mga anak nila or ng mga binabantayan nila sa school na dahil sa ulan na yon, they can do that. Okay po. So, yun po yung gusto naming ipa-emphasize, no? Ang ating po magulang ay may kakayahan po para gawin yan. Maraming salamat po Yes, sa opo. clarification po na yun, Engineer. Yes, opo. May isa pa po Every sana year po. panawagan. Opo. Huwag niyo po sana kaming awayin. Dahil Yes. kami po ay partner po ninyo. Kami po ang inyong katuwang, no? Opo, huwag niyo po kaming awayin. Pati Oo. kami sa MIO. Actually, yung ano namin, yung mga suspension namin is, yan yung pinakamalaking engagement namin sa Yeah. pages. Di ba? Pero, di po ba masakit sa heart? Ano Parang ba? inaaway kayo minsan. Hindi naman. Siyempre, nandun Rin naman po. yung maximum tolerance. And we understand naman kasi they are demanding for the answer. But siyempre, sa amin po, we have the guidelines, the parameters to declare a local declaration of or suspension. Yun po. Yes, so thank you so much for that, Yes, Engineer. So, syempre po, hindi na po natin namamalayan ng oras. Last na lang po na tanong, Engineer. Ano po ang inyong mensahe at paanyaya sa mga taga Brooks Point upang mas maging handa at mas ligtas, hindi lamang ngayong National Disaster Resilience Month, kung hindi sa buong taon at sa mga susunod pang mga araw? Yes, no. So, thank you again for the opportunity na makapagbahagi kami. Yes. So, katulad ng sinasabi namin sa every end ng interview, ay maging maagap po tayo, maging mapagmatyak tayo sa ating kapaligiran. Ang ating panahon ngayon ay iba na, no? So, kung kailangan maging aware po tayo sa nangyayari sa ating paligid, no? So, unang-una dapat alam po natin kung saan tayo pupunta pag nagkaroon na po ng sakon ng ating bahay. Yes po. No? Pangalawa, dapat alam po natin yung mga dapat nating dalahin. So, dapat meron tayong mga paghahandang mga go bag Yeah po. sa mga evacuation plan natin, ang ating emergency plan. So, we encourage each family po to do that. Pangatlo, syempre, is mag-participate po tayo sa mga
sa mga activities ng ating barangay, ng ating lokal na pamahalaan, maging ang ibang ahensya towards disaster risk reduction and management. I believe there are lots of programs, drills na ginagawa sa ating barangay. For us naman po, na maging ma-capacitate really natin, no? Kasi ang ini-aim natin dito is resilient community. Yeah. Ang resilient community is not just MDRs, that's not Mayor June, it's involvement po ng ating community po, no? So, again, yung pang-last na lang po siguro is maging updated na lang sa mga advisory, sa mga announcement po namin, sa tulong na rin po ng MIO, sa pag-share ng mga gusto namin mga advocacies, no? Pag sa usaping DRRM. So, ayun po, maraming salamat po, Thank you so Engineer, much. Yes at po. congratulations po, Thank you, especially thank you. sa katatapos lang po ninyo na kick-off activity for Yes, this thank you. national disaster. Napusog ka naman. Of course. Yes, nagpa-boodle fight kami. Yes. Thank you so much Opo. po. Maraming Thank you. salamat, Engineer. At ayan po, sa lahat po, happy National Disaster Resilience Month. At dyan po nagtatapos ang ating Talakayang Bayan. Susunod na po ang ating Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Thank you. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating Serbisyong Bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gustong magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa,
mura at abot-kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang bayan, talakayang bayan, at serbisyong bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo'y sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Makulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Bunbon ang tawag ni Lolo at ni Lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan, sa bayang mayaman tawag ay Brooks Point, Palawan. Makulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point,
Palawan, pala ang mamamayan. Brooks Point, Palawan, ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan, Diyos sa'yo ang may laan. Brooks Point, Palawan, ang tahanan. Brooks Point, Palawan, pinagpala ang mamamayan. Brooks Point, Palawan, Brooks Point, Palawan. Kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan.